Sinabi ni Pastor Cesar Balandad, si Jesus daw ay namatay at naipako sa cross. Ngunit kaming mga Muslim ay hindi kami naniniwala na si Hesus Kristo ay namatay at naipako sa cross dahil nabanggit sa Quran na 4:157 si Hesus Kristo ay hindi siya namatay at hindi siya naibayubay sa cross. Ang laf niya sa Arabic, "Wama qataluhu wama salabuhu walakin subiha lahum." Hindi siya napatay ng mga kaaway at hindi siya naibayubay sa cross, ngunit ang namatay ay yung naging kamukha ni Jesus. Nung si Jesus ay siya ay dadakpin at papatayin, inipon niya yung 12 disipulo niya at sinabi niya, "Sino sa inyo ang papayag na maging kamukha ko na siya ang mapatay ng mga kaaway?" Din yung binata sa kanila ay siya ang nagtaas ng kamay. Nakita yun ni Propeta Jesucristo at pinababa niya yung kanyang kamay. Inulit niya muli, sabay nagsisinyas siya, "Sino sa inyo ang papayag na maging kamukha ko?" Dahil sinyas niya, ganito kaming papasok sa paraiso. Ibig sabihin, dalawa sila na papasok sa paraiso. Isasabay niya, isasama niya na papasok sa paraiso. yung isang binata ay siya pa rin ang nagtaas ng kamay. Nandoon din si Anghel Gabriel, ngunit hindi lang nakikita ng mga disipulo ni Hesus Kristo, kaya pinayagan siya ni Hesus Kristo. Din, hinaplos ni Anghel Gabriel ang mukha ni Jesus at inihaplos din doon sa mukha ng isang binata ay naging kamukha niya si Hesus Kristo. Naduplicate ang mukha ni Hesus Kristo. Din si Hesus Kristo kasama niya si Anghel Gabriel ay itinaas sila sa langit dahil sa kagustuhan ng Allah. Din yung mga kaaway ay pumasok sila sa loob at nakita nila yung naging kamukha ni Jesus at yun ang dinakip nila at yun ang pinatay nila at ipinako nila sa cross. So, ibig sabihin, mayroong namatay at naipako sa cross, ngunit hindi yung si Hesus Kristo. So, si Hesus Kristo ay itinaas siya sa langit. Ngayon ay nandoon siya sa ikalang palapag ng langit. Nakatulog siya, ngunit pag malapit na ang pagbunaw ng mundo, ay pababain siya ng Allah dito sa lupa upang sabihin niya sa mga tao o mga Kristiyano na hindi siya Diyos dahil ang Diyos niya ay ang Allah. So, si Maria naman, nung marinig niya na may nangyari sa kanyang anak, ay agad-agad siyang lumabas dahil titingnan niya. At nung paglabas niya sa kanyang bahay, ay sinalubong siya ni Anghel Gabriel at sinabi ni Anghel Gabriel, "O Maria, huwag ka nang matakot o mangamba, huwag kang mag-alala dahil hindi si Hesus Kristo ang napako diyan, kundi yung isang binata na ng voluntaryo." So, si Maria ay kilala niya ito si Anghel Gabriel dahil dati niya itong nakita kasi si Anghel Gabriel ang nagbalita pa kay Maria na magkakaroon siya ng anak na kahit wala siyang asawa. Din naniwala siya kay Anghel Gabriel. Natuwa siya dahil alam niya na hindi sinungaling si Anghel Gabriel. So, yun ang nangyari. Kaya hindi si Hesus Kristo ang namatay at naipako sa cross. So, kahit dito sa Biblia, mababasa rin sa Biblia na si Jesus ay nanalangin, humihingi ng tulong sa Diyos na maaari bang lumagpas sa kanya ang kamatayan. Hindi lang sa kagusto niya, kundi sa pahintulot ng Diyos. Sabay siya ay lumuluha at nananawagan ng malakas sa Diyos.
Din ang Diyos ay dininig ng Diyos ang kaniyang panalangin na iniligtas siya sa kamatayan. Mabasa rin sa Biblia sa Juan 11:41, itiningin ni Jesus ang kaniyang mga mata sa langit na nagsasabi, Diyos ko, nagpapasalamat ako sa iyo dahil iyong dininig ang aking panalangin. Nalalaman ko na lagi mong dinidinig ang aking panalangin. So, tingnan mo, hindi namatay si Yesu Kristo at hindi na ipako sa cross. Totoo itong sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Kung ako man ay nagsisinungaling at ang tama ay si Pastor Cesar Baladad, ay hilingin ko ang parusa ng Diyos sa pagpatay sa akin agad. Itong hiniling ko ay hindi kayang hilingin ni Pastor Cesar Baladad na kung siya ay nagsisinungaling at ako ang tama, ay parusahan siya ng Diyos sa pagpatay sa kanya agad. Hindi niya kayang hilingin dahil natatakot siya sa kanyang kasalanan.